Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan. Napakaganda po nito dahil kung mapapansin po natin at makikita po natin dito sa ating screen, may nakalagay po dyan mga kababayan. Kung babasahin po natin yan, na ito pong si Ma'am Gladys Reyes ay gusto daw pong sampalin itong si Catherine at umalma daw po ito sa hiwalayang Katniel mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin yung balitang nakita po natin kanina na kung saan ito pong si Andrea ay dinurog daw po, itong si Blight dinurog daw po sa TikTok mga kababayan ng mga Katniel fans. At yan po yung mga ilang topic na pag-uusapan po natin ngayon. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng issue or video mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. So anyway mga kababayan, umpisahan na po agad natin itong ating talakayan. Dito muna tayo kay Guanzon mga kababayan. Alam ko marami sa inyo nakakakilala dito kay Rowena Guanzon. Ito, kilalang kilala to nung panahon ng eleksyon. So ngayon mga kababayan, nagulat ako, may lumabas na article patungkol dito. Sabi dito mga kababayan, sa Abante TNT, tunay na tabloidista. Sabi po dito, Guanzon, pinagdayaw pang stop na malungkot sa Katniel breakup. Eto malupit. Eto basahin po natin ang kinalaman ng trabaho sa breakup. So eto basahin po natin mga kababayan ha. Sinabi ni dating Comelec Commissioner at PWD Party List nominee Rowena Guanzon na pinag-day off muna nito ang kanyang mga staff na nalungkot sa hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Dahil malungkot ang mga staff ko sa breakup ng Katniel, holiday muna sila bukas. Happy long weekend everyone. Yan yung sabi. Sabi ni Guanzon sa isang post sa Facebook kamakailan. So kung makikita ninyo mga kababayan, sinabi dito nitong si Rowena Guanzon na pinag-day off daw muna niya yung mga trabahador niya or yung mga staff niya na nalungkot at naapektuhan sa breakup ng Katniel. So ngayon mga kababayan, medyo kung titingnan natin, talagang nakakatawa. Pero kung iisipin po natin mga kababayan, nung naghiwalay itong Katniel, talagang marami ang mga talagang nalungkot ng matindi. Lalo na at sinasabi ng ibang mga taga-suporta na halos kalahati ng kanilang buhay talagang nakatuon na sa pagsuporta at paghanga dito sa Katniel. At hindi nga nila lubos isipin na magkakahiwalay ng ganito mga kababayan. Kaya kung mapapansin nyo, may mga lumalabas na rin mga vlog, mga balita patungkol sa mga kalusugan na maaaring maapektuhan dulot ng paghihiwalay ng Katniel. Dahil nga dito mga kababayan. O sabi pa dito, ito basahin pa natin, mayroon din pangarap si Guanzon sa naging breakup ng Katniel. Sana after ilang years makita ni Catherine yung sulat ni Daniel sa ilalim ng rep, tapos magkabalikan na sila. Good night, ani ni Guanzon mga kababayan. So yun yung pangarap ni Guanzon, sana magkaroon daw ng sulat etong si Daniel, tapos magkabalikan sila. Parang katulad do sa isang pelikula ni Daniel at saka ni Catherine, yung bago lamang. Napakatindi mga kababayan. Pati mga trabahador talagang napipilitan or kinakailangan mag-day off dahil sa naghiwalay etong Katniel. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, napakalaki ng impact sa mga tagahanga ni Daniel Padilla at saka ni Catherine Bernardo yung hiwalayang yon. Marami ang nalungkot dyan, kahit nga yung hindi mga taga-suporta or kahit hindi mga panatiko nitong Katniel, talagang naapektuhan din mga kababayan. Halos lahat naman. Kung tutusin nga, halos usap-usapan din ito sa iba't ibang mga pahayagan, maging sa iba't ibang bansa mga kababayan. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin, punta naman po tayo sa next topic po natin. Ito. Etong patungkol po kay Ma'am Gladys sa sinasabing umalma daw po sa hiwalayang Katniel. Dahil kung makikita po natin dito mga kababayan, sabi po dito, gustong sampalin ni Gladys Reyes
Ang source po natin pala muna ay Abante Una sa balita. So eto daw mga kababayan, gustong sampalin ni Gladys Reyes si Catherine Bernardo. Awang-awa raw siya rito na ang mukha raw ay parang kay Judy Ann Santos na masarap apihin. Yan yung sabi dyan. Sabi pa dito, wala nga kinalaman sa hiwalay ni Catherine Daniel Padilla ang rason ni Gladys kung bakit niya gustong sampalin ito. Hanga ko kay Catherine. Umarte, kung paano siya umarte. Lalo na sa The House of Us na may scene na ang husay-husay niya. Yan yung sabi mga kababayan. Even si Daniel ang husay-husay sa pelikulang yon. Sabi pa dito, basahin pa natin, hindi ko pa sila nakakatrabaho. Sabi ko nga noong naririnig ko, gagawin ko ulit ang pangako sa'yo. Sana ako ang gumanap na Madam Claudia pero wala na. Gusto ko silang makasama sa movie kahit hindi na sila magkasama. A movie with Catherine or Daniel. Tingnan nyo mga kababayan, kahit sino mga artista gusto talaga makatrabaho, etong si Daniel at saka itong si Catherine, dahil hindi naman po talaga matatawaran nung kanilang breakup yung galing nilang dalawa pagdating po sa pag-arte, pagdating sa pag-acting mga kababayan. Basta nagkaroon ng proyekto, etong dalawa talagang inuulan po yan ng maraming manonood at mabenta yan mga kababayan sa takilya dahil yung kanilang community napakalusog. Sobrang daming tagahanga nitong Katniel. Kaya sobrang sayang talaga kung si Daniel man ang may kasalanan. Napakalaki ng sinayang nitong si Daniel mga kababayan. Ano po, napakalaki ng nawala sa kanila. Kasi yung branding nila na Katniel, gaya nga ng sabi ni Sian Gasa, milyon yung halaga. Ano po, kita nyo, itong mga artista na talaga masasabi po natin ang mga batikan na, gusto pa rin po silang makasama at makatrabaho. Ano po, dahil sa husay nila sa pag-arte mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, at syempre nanghihinayang siya na nagkahiwalay ang dalawa. Sila kasi yung childhood sweethearts, di ba? Lumaki sila na magkasama na Nakakapanghinayang saad ni Gladys. Sina Gladys at Christopher Rojas ay matibay na matibay nga raw ang relasyon. Biruin nyo ito mga kababayan, no? Ito talaga yung masasabi nating couple na sobrang tumagal yung relasyon at hanggang ngayon ay napakatibay. At eto ngayon nagbibigay ng komento at nanghihinayang sa opinion po sa hiwalayan po ng Katniel. Sabi pa dito, hindi option sa amin ang hiwalayan. Ang laking factor ng faith namin, naniniwala kami at siniseryoso namin at pinapahalagahan namin ang sinumpaan namin na ang pinagsamahan ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Yan po yung sabi dyan mga kababayan ni Ma'am Gladys. Kinumpara yung relasyon ng Katniel sa kanila mga kababayang relasyon. Ano po, so sabi pa dito, pero syempre we can only speak for ourselves. Hindi namin alam kung ano ang sitwasyon nila. Sabi pa ni Gladys, may mga lumalabas daw na chismis na on the rocks na rin ang relasyon nila ng mister niya. Yun talaga ang malaking fake news. Tawang-tawa na sabi ni Gladys. Sabi pa dito, well, super busy nga si Gladys ngayon na kontrabida ulit sa pelikulang Unspoken Letters at grabe ang sampal o pananakit niya sa bidang si Jassy Brusan. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. So sabi pa dito, especially child kasi ang role ni Jassy sa Unspoken Letters, kaya parang hirap na hirap daw siya sa eksena na saktan nito. Naaalala raw niya ang kapatid niya. Palabas na sa December 13 ang Unspoken Letters at kasama rin sa pelikula sina Tonton Gutierrez, Glidel Mercado, Matit de Leon at ang nagsulat po niya si Dondon Sarmento. So yan yung maliwanag mga kababayan. Kaya pala gustong sampalin ni Ma'am Gladys etong si Catherine Bernardo dahil nagagalingan po sa pag-acting. Dahil nakikita po niya na napakasarap apihin sa karakter, sa ibang karakter, etong si Catherine mga kababayan. At medyo nanghihinayang din siya dun sa naging hiwalayan nitong si Daniel Padilla at saka nitong si Catherine. Dahil sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, at sabi po ni Nanay Christopher Min, ni OG Diaz, wala silang ibang nakikita ibang babae para kay Daniel kung hindi si Catherine at wala naman tayo nakikitang ibang lalaki para kay Catherine kung hindi si Daniel. Pero gaya nga po ng sabi ko doon sa unang vlog natin, talagang etong si Catherine talagang napakagaling pagdating sa pag-arte. At kahit sinong itambal mo dyan, papanoorin at papanoorin po yan ng publiko. Yun nga yung inaabangan ngayon. Kaya nga kung mapapansin ninyo doon sa pelikula nila ni Alden Richard, talagang umulan ng napakaraming biyaya doon mga kababayan. Ano po, dahil nga sinuportahan ng napakaraming mga tagahanga, mga taga-suporta nitong si Catherine. Kaya hindi na rin katakataka mga kababayan na maraming gustong makipag-collab na artista dito kay Catherine at saka kay Daniel dahil sa napakagaling po nila sa larangan ng pagdrama. Ano po, sa larangan
ng paggawa ng pelikula. So anyway, punta naman po tayo sa next topic po natin. So kayo po, ano po ang opinion ninyo hingil po dito mga kababayan sa balitang lumabas po na ito? Ano po? So comment below na lamang po kung ano po yung masasabi po ninyo. So punta naman po tayo sa next topic po natin. Etong kay Andrea, yung lumalabas na balita na ito daw pong si Andrea Brillantes ay dinurog ng mga Katniel fans sa TikTok. Bakit kaya? Ano na naman dahilan? Yung malaking tanong na naman dyan mga kababayan. So sabi dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista, basahin po natin, yan pa rin yung source natin. Andrea Brillantes dinurog ng mga Katniel fans sa TikTok. Bakit? Anong dahilan? Eto daw, pinutakte ng iba't ibang komento mula sa Katniel fans ang promotional video ni Andrea Brillantes sa kanyang TikTok account. Ano daw yung video yon? Eto ata yun, i-play natin. O makikita ninyo, yan yon. Hindi ko na ipi-play yung music, baka madali tayo mga kababayan. Ah, yan pala yun. Yung nagpo-promote siya ng supplement. Gamot ata ito, pampaganda. Yun pala yun mga kababayan. So sabi dito, ito daw. Aha, i-highlights ko na para makita ninyo. Ito'y matapos madawit ang aktres sa issue ng hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa comment section makikitang napuno ng hateful ang comment ng naturang post. OMG Blight, di na kita kayang ipagtanggol, say ng netizen. Dream come true, prayer reveal. Naman, nakuha mo na ang pangarap mong Daniel. Ani pa ng isa. Eto kasi yan mga kababayan talagang hindi natin maitatanggi or hindi natin kayang ipagtanggol si Andrea at sabihin na mali yung pagdawit ng kanyang pangalan sa Katniel issue dahil nga mismong kay Andrea nanggaling na gusto niya magkaroon ng isang Daniel Padilla. Kaya malabo talagang ipagtanggol, mahirap talagang ipagtanggol etong si Andrea sa pagkakataong ito mga kababayan. Kaya hindi natin masisisi yung mga Katniel fan kung bakit binibira ng matinding salita etong si Andrea. Kasi mismong sa bibig niya nanggaling sa mga interview niya na malaki ang paghanga niya kay Daniel Padilla. O walang masama sa paghanga, pero pag nalilink ka na, may mga binitawang kang ganung salita, hindi talaga maitatanggi na baka ikaw ngayon, di umano, parang ganon. Diba? So ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, sa kabila naman ng maanghang na comment, may mga ilan naman na nagpapaabot ng kanilang simpatya kay Andrea. Protect Blight of all cause, pagtatanggol ng isang netizen. Ayan, sabi pa dito, Miss Andrea, bigyan mo ng oras itong mga issue sa'yo. Napakaganda at matalino ka kasi bata ka pa. At negosyante na hindi gaya ng mga basher, maraming oras. Ani pa ng isang concern netizen mga kababayan. Pero kung ako kay Blight, mas maganda sagutin niya eto nga isyong ito mga kababayan, or maglabas siya ng panayam patungkol dito, or kahit itanggi man lang niya mga kababayan yung pagkakasangkot niya dito sa hiwalayang Katniel. Sabihin niyang hindi totoo, ganun lang, para mapawi yung mga ugong-ugong na siya yung third party or dahilan ng hiwalayang Katniel mga kababayan. Kasi hanggat nananahimik siya, patuloy yung pagbati ko sa kanya at pagbato ng mga panatiko ng Katniel. Ganon mga kababayan. Kayo, anong opinion ninyo hingil dito? Para sa akin, much better na sagutin niya at bigyan niyang liwanag yung pagkakadawit ng kanyang pangalan dito sa Katniel breakup issue mga kababayan. Kasi hanggat nananahimik siya, hindi titigil yung mga panatiko ng Katniel na birahin siya ng paulit-ulit. Ganon po yun. So kayo, ano po ang opinion ninyo hingil po dyan? Comment below na lamang po mga kababayan. Punta naman po tayo sa next topic po natin, na kung saan may isa na naman pong individual na tao na naman ang nadadamay sa breakup ng Katniel. At eto mga kababayan ay walang iba. Eto, basahin muna natin yung source natin. Abante, TNT, tunay na tabloidista mga kababayan. So walang iba po kung hindi etong si Daniel Matsunaga. Ano po, nadadamay sa hiwalayang Katniel. Iba po yung surname ko, yan yung sabi niya. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, alam naman natin, Daniel Padilla, Daniel Matsunaga, may mga tao talagang nagkakamali. Ano po, nagkakamali ng nai-chat, lalo na't kapangalan. May mga tao kasing hindi nagbabasa ng mga surname. So ngayon, ang sabi po dito mga kababayan, basahin po natin, galing po sa Abante, tunay na tabloidista, Daniel Matsunaga, dinamay sa Katniel hiwalayan. Iba po yung surname ko, yan yung sabi dyan. So sabi dito mga kababayan, basahin po natin. Ayan. Tinawanan lang ni Daniel Matsunaga ang sangkatutak na private message sa kanyang official Facebook page.
Ito'y matapos ang kontrobersyal na hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa kanyang Instagram post nitong Biyernes, December 1, marami raw ang may pangalang Daniel sa mundo. Ayan, so ito nga, may mga nagme-message nga dito. Si Andrea ba? Ayan, idol, bakit kayo naghiwalay ni Catherine? Oh my goodness. So sabi pa dito, ayan, ito daw yung sabi ni Daniel Matsunaga. Ayan, guys, there are many Daniel sa buong mundo. Iba po yung surname ko, talaga, promise, ani ni Daniel sa post. So sabi pa dito mga kababayan, napalauting emoji naman ang katrabaho ni Daniel sa showbiz sa naturang post. Haha, I feel you bro. Till this day, I have to deal with Dennis Cornejo and Foods to Condo. And bakit ko inaway si Kuya Bong? Comment naman ni Dennis Laurel na nadamay rin ang pangalan sa isyong kinasangkutan ni Bong Navarro noon. So kung matatandaan nyo, ito yung issue kung saan kulong etong si Bong Navarro na ngayon ay nakalaya na. Inosente po si Daniel Matsunaga, guys. Huwag nyong lahatin ang mga Daniel. Saad naman ng isang netizen mga kababayan. Yan po yung sabi dyan. Pero nyo pati si Daniel Matsunaga nadadawit po sa issue ng hiwalayang Katniel. Kasi nga mga kababayan, may mga tao na minsan hindi na nila nakikita sa sobrang paghanga, pagmamahal nila, hindi na nila tinitingnan yung dulong pangalan. Basta Daniel, diretso bira. May mga ganun kasi mga kababayan, basta nakita nilang Daniel, hala, todo bira na, dire-diretso na. Wala nang patawad, basta may pagtanggol nila or matanong nila, maalaman nila yung issue kung bakit naghiwalay yung kanilang mga idolo, hala, diretsyo na. Ganun talaga mga kababayan pagka humahanga yung ibang mga panatiko, lalo na at alam natin na napakasolid, napakatindi ng community ng Katniel. Talagang hindi natin matatawaran yung pagmamahal at pagsuporta nila dito po sa Katniel mga kababayan. Ano po, so ngayon, talagang hindi may iwasan na madadamay lalo na't kilala etong si Daniel Matsunaga. Ang problema nga lang doon sa mga panatikong iba, hindi marunong magbasa ng surname. Yun lang yun, kaya nadadawit etong si Daniel Matsunaga. Ano po, so anyway, punta naman po tayo sa next topic po natin. Ay at kung makikita ninyo, ito yung isang inaabangan nating pahayag mga kababayan dahil dito nagsimula yung tarugong itim. So sabi dito mga kababayan, ganun pa rin ang source natin, Abante, una sa balita, ayan. Jillian, di bayolente sa isyong babae ni Daniel. Yan yung sabi dyan. So sabi po dito, ito daw, umalma. Umalma ang kapamilya star na si Jillian Vicencio matapos pagbintangan third party sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa kanyang ex, dating Twitter account, ay dininay ni Jillian ang bintang na babae siya ni Daniel. So kung matatandaan nyo mga kababayan, bakit nga ba nadawit etong si Jillian Vicencio? Dahil may lumabas nung panahon ng kainitan ng hiwalayang Katniel mga kababayan, may lumabas kasi na issue na kung saan parang convo ng dalawang tao na tinutukoy doon mga kababayan sa convong yun or pinag-uusapan, third party daw nitong si Daniel or babae na ni Daniel Padilla, etong si Jillian Vicencio. At naikwento pa nga daw ni Jillian Vicencio na yung tarugong itim ni Daniel Padilla ay maliit lang daw dito kay Sue Ramirez. Ngayon, naikwento daw mga kababayan ni Sue Ramirez dun sa mga kaibigan niya, na kaibigan pala ni Catherine na nakarating kay Catherine, na umabot hanggang sa mapuno etong si Catherine. At mapatanong pa nga daw etong si Catherine mga kababayan na bakit alam daw yon ni Jillian Vicencio. So means may nangyari daw na naging dahilan naman para mapuno itong si Catherine at humantong sa hiwalayan mga kababayan. So kaya nadawit po etong si Jillian Vicencio. Ngayon, idinideny po ni Jillian Vicencio na sangkot siya o babae siya ni Daniel Padilla mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Huwag niyo po akong idamay dito, hindi po totoo. Bigyan naman po natin sila ng respeto, post niya. Sabi pa dito, naging malapit si Jillian at Daniel nang magkatrabaho sila sa teleseryeng Too Good to Be True. At isang interview ay sinabi niya na tropa lamang sila ni Daniel. Sabi pa dito, bago pa nga lang kasi kumpirmahin ng Katniel ang kanilang hiwalayan ay pinagpiesta na si Jillian ng mga online marites dahil sa pagiging close kay Daniel. Sabi pa dito, basahin pa natin. Ayon sa lumabas na chika, September daw ng mas
mas naging close sina Jillian at Daniel. Noong papuntang South Korea si Catherine para tumanggap ng award ay doon daw nito nalaman ang pangloloko di umano sa kanya ni Daniel. Sabi pa dito, bago pa raw ang flight ni Catherine ay pinuntahan daw nito si Daniel. Dahil may duda, hiniram ni Kat ang cellphone ni Daniel. Eto mga kababayan yung kinikwento ko sa inyo kahapon. Pinahiram naman daw ni Daniel at doon daw nakita ni Kat ang mga messages ng boyfriend at ni Jillian, kaya raw nakipag-break ang dalaga. Sabi pa dito, eto daw, basahin pa natin. Nakakaloka lang talaga ang kwentong yan na mukha namang hindi totoo at gawa-gawa lamang pero pinaniwalaan ng mga utaw. Yan yung sabi or ng mga tao, ng mga marites. Sa katunayan nga ay finalo ni Kat si Jillian sa Instagram. Kaya tama lang na nagsalita na si Jillian para manahimik na kahit papaano ang mga online marites, no? In fairness kay Jillian, hindi violente ang reaksyon niya sa bintang na babae siya ni Daniel, ha? Pero mga kababayan, talaga ang tindi ng marites na lumabas na yun, no? Yung combo ng dalawang tao na nag-uusap doon na kung saan sinabi daw at ipinagkalat nitong si Jillian Vicencio na maliit lang daw yung tarugong itim ni Daniel Padilla. Maliit lang daw, pantotpik. Charot. Ayo mga marites kayo. Kasi mga kababayan, dapat lang, tama lang na nagsalita siya kasi talagang pinaniniwalaan, maraming naniwalang mga tao na yung tarugong itim ni Daniel Padilla talagang maliit lang daw mga kababayan. Yung pala wala naman palang katotohanan. Sus mio Marimar. Pero ang tindi nung nagpakalat na yun kasi tugman-tugma yung mga convo. Talagang napakatindi nung mga convong yun mga kababayan. Talagang masasabi natin na sobrang lupit, sobrang bigat. Kung sino man na nagpakalat nun, ako delikado yun. Talagang yun yung masasabi nating cyber libel talaga. So anyway mga kababayan, wala naman palang katotohanan ayon dito kay Jillian. Hindi din natin alam. Baka nga mga kababayan, either na totoo yung lumabas or hindi. Pero hanggat wala ngang sagot ang Katniel kung bakit sila naghiwalay, kung ano yung pinakadahilan nila kung bakit naghiwalay sila, yung mga tao, lalo na yung mga fans ng Katniel, hanggang ngayon naghahanap pa rin ng katanungan, ng sagot sa kanilang katanungan tungkol sa isyong ito mga kababayan. So anyway, kayo po ano po masasabi ninyo dyan patungkol po dito sa pagtanggi ni Jillian Vicencio na isa po siya sa babae ni Daniel Padilla at patungkol din dun sa tarugong itim. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung masasabi po ninyo dyan. Anyway, punta naman po tayo sa next topic po natin. Eto matindi to. Malupit to mga kababayan. Nakakapagtaka kasi nung panahon ng hiwalayan ni Andrea at saka ni Richie, I think isa din ata ito di umano sa nagsalita. Ano po patungkol kay Richie na naging dahilan ng pagkakalubog sa lupa nitong si Richie mga kababayan. Kasi isa rin ito sa kaibigan nitong si Andrea. Ngayon mga kababayan, yung mga Katniel fans ginera etong kaibigan ni Andrea at sinabi pa nga mga kababayan na bakit daw ito nananahimik sa panahong binabatikos ng matindi yung kanyang kaibigan. So ngayon, eto, basahin natin ulit galing sa Abante TNT, tunay na tabloidista. Sabi po dito, bakit tahimik ang beshi ko? Bea Bores napikon sa hirit ng mga Katniel fan. Kasi nga naman mga kababayan, ngayon lang siya nanahimik. Bakit? Anong dahilan? Diba basahin po natin, sabi po dito, yan. Napuno na ang best friend ni Andrea Brillantes na si Bea Bores matapos itong kalampagin ng netizen sa social media account nito kung bakit sila nananahimik sa isyu ng hiwalayan ng Katniel. Sabi pa dito, matatandang tagapagtanggol ni Andrea si Bea noong na-isyu ang hiwalayang Richie at Andrea. Ito nga yung isang nagsasalitang malimit. Ngayon nakakapagtaka bakit hindi siya nagsasalita about or bakit hindi niya dinidepensahan etong si Andrea about sa pagkakasangkot nito sa hiwalayang Katniel mga kababayan. Diba? Bakit hindi niya dinidepensahan yung best friend niya? Dun nga sa hiwalayang Andrea at saka Richie, siya yung malimit magsalita mga kababayan. Yan yung nakakapagtaka ngayon. So sabi pa dito, basahin pa natin, say ng netizen, kung wala talagang kinalaman si Andrea sa issue, ay bakit hindi
ito nagbibigay ng pahayag gayong sentro rin naman siya ng usapin ng hiwalayan ng dalawa. Nito lamang Biyernes December 1, nagpost si Bea ng TikTok video sa kanyang account patungkol sa pangungulit ng fans kung bakit siya tahimik sa issue mga kababayan. At ito po yung video nitong si Bea Bores. Ito yung isang matindi magtanggol kay Andrea. Talagang masasabi natin na talagang true friends. Talagang todo defend mga kababayan. Pero ngayon nananahimik. Bakit kaya? May alam kaya ito? Yun yung mga tanong dyan. So ito i-play po natin. Mag-asaran tayo dito. Alright. Wala kayong makukuha sa akin. Huh? Nung ako salita ng salita, gusto niyo manahimik ako, sasabihin niyo ako sa sawsawera, tapos ngayon nanahimik ako kung ano-ano pa rin sinasabi niyo. Ayun lang, yun lang yung sinabi niya. Pero mga kababayan, di ba, nung hiwala yung Andrea at saka Richie, antindi nito mag-defend. Pero ngayon, since yung kanyang kaibigan, dinidikdik na, dapat sa pagkakataong ito, lalo kayong agresibo. Kasi yung kaibigan mo dinidikdik ng matindi sa social media, hindi lang sa social media, pati ng mga fanatiko ng Katniel. Ang problema, bakit nananahimik kayo ngayon? Yan yung mga tanong dyan. May alam kaya si Beshi ko? Mga tanong dyan mga kababayan. Sana naman, sana dito sa kaibigan ni Andrea, mas liwanagin mo. Diba? Tulad dito, basahin natin yung mga komento. Sabi dito, hindi be, ngayon ka magsalita, haha. Okay, confirm. Diba? Sagutan pa lang ni Bea, confirm na eh. Yan. Konsentidor na Beshi, na kaibigan. Malakas kasi ang kalaban, kaya tahimik siya. Hindi nga kasi mga kababayan, talagang dikdik talaga sila sa Katniel. Kasi kung tutusin, di ba nag-post nga etong si Sian Gasa. Wait lang, hanapin natin. Mas maganda yung mahanap din natin yun eh. Mga kababayan. Mga kababayan, baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako doon sa sinabi kong tarugong itim ha. Eto yan. Eto yung post na nagkalat ngayon. Yan. Kung makikita niyo yan yung post na nagkalat ngayon oh. Hanapin natin yung sinabi yung tarugong itim dito. Eto, kung makikita ninyo dito mga kababayan sa parting ito, sabi dito, yan Ayan, yan yung post eh. Yan yung post mga kababayan na sinabi dito. Kasi may nakarating sa kanya na etong si Jillian, sinabi kay Sue Ramirez na maliit lang daw ang tarugo ni DJ. Tarugong itim. Ngayon, etong si Soki Nento kay Sophia Andres. Si Sophia, tropa si Catherine. Baka sabihin nyo, fake news yung sinasabi natin yung about tarugong itim Yan yung resibo mga kababayan na nag-post niyan ay Andrea Blight Brillantes Fans. Yan yung mga kababayan. So ikino-connect nila. Yan yung kaya natin nasasabi yung tarugong itim. Yan yung combo ng dalawang tao. Anyway, hanapin natin yung hinahanap natin para dire-diretso tayo sa topic natin. Yan. Ito. Yan. Kung makikita ninyo, nag-post kasi itong si Sian Gasa. Nag-post ng litrato, pero wala siyang nilagay na caption. Wala siyang nilagay na kahit na anong caption. Ito yan. Yang litratong yan, mga kababayan. Yan. Pinost yan ni Sian Gasa. Ngayon, etong sombrerong to, kung makikita ninyo, yung sombrerong yan, hinahanap ng mga netizen kung kanino talaga yan. Kay Daniel. Di umano. Tapos, etong pantalo na ito mga kababayan, yung pantalo ng babae, katulad ng pantalo ni Blight. Tingnan natin baka may inilagay yung mga netizen dito. Yan, hanapin natin yung kumakalat na photo dyan mga kababayan. Wait lang. So eto mga kababayan, yung tinutukoy natin. Ayan, kung makapapansin ninyo, yung sombrerong suot ng lalaki, tapos yung tindig, tapos kung makikita nyo yung kasamang babae, yung sombrero, tingnan nyo yung cap, halos kaparehas na kaparehas nung gamit ni Daniel Padilla. Gawin po kalupit. Tapos yung damit mga kababayan, wait lang. Sombrero katulad kay Daniel Padilla. Alright. Ng babaeng kasama. Yung jacket mga kababayan. Ang lupet. Lalaki
elevator kung saan makikita din nakapareha sa jacket ni Andrea Brillantes. Sa ngayon, palaisipan ito sa mga netizen. Kaya mga ka-chismis trend, ano ang opinion nyo sa usapin na ito? So yun mga kababayan, pinakita ko lang naman sa inyo, baka kasi sabihin nyo fake news tayo, baka sabihin nyo gumagawa tayo ng kwento. Nakita lang naman natin yan. Anyway, huwag na natin bigyan ng meaning pa. So ngayon, tanggalin na muna natin yan. Yan, balik tayo dito mga kababayan. So yan yung sinasabi nating mga dahilan mga kababayan. Kaya nga kung ako tatanungin nyo, much better ipagtanggol ngayon ng mga kaibigan ni Andrea, etong si Andrea, or pilitin itong sina Bea Bores na magsalita or pagsalitain etong si Andrea at i-defend niya yung kanyang sarili. Kasi the more na nananahimik siya mga kababayan, the more nababatikusin siya ng mga Katniel fan. Sa pagkakataong ito, dapat magsalita sila. Kasi kung pati yung mga kaibigan ni Andrea hindi magsasalita, alam na dish. Ganun lamang po ka-basic yun mga kababayan. So sabi pa dito, eto basahin pa natin yung nilalaman nito. Ito daw. Mag-aasaran tayo dito, wala kayong makukuha sa akin, saad ni Bea. Dagdag pa niya noon, daw na nagsasalita siya sa issue ay pinapatahimik siya at sinasabing sausawera. Ngayon naman daw ay nananahimik siya ay sinasabi pa rin, ay may sinasabi pa rin sa kanya. Maraming netizen na nagbigay ng komento sa post ni Bea. Sagutan pa lang ni Bea, confirm na eh. Hahaha, saad ng isang netizen. Sabi naman ng isa, may something talaga. Okay, confirm mare. Thanks sa info, hirit ng isa. Sabi pa dito, samantala maging si Andrea ay wala pa ring pahayag ukol sa pagkakaugnay niya sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Kung ayaw magsalita ni Andrea, mas lalo siyang masisira sa publiko. Sabi ko nga mga kababayan, kagabi, dun sa vlog natin, good publicity or bad publicity is still publicity mga kababayan. Mananatili pa rin publicity yun. Kaya nga, kahit anong ibato nyo kay Andrea, kahit anong ibato natin kay Andrea, or kahit batikusin niya ng Katniel fan, mananatiling publicity pa rin po yun para sa kanya. Makakatulong pa rin para sa kanya yun mga kababayan. Ganun talaga ang buhay. So anyway, pero dapat talaga magsalita dyan etong si Andrea. Para na sa ganun malinis yung kanyang pangalan. Mas maganda pa rin mamuhay na malinis yung pangalan mo. Lalo na't alam naman natin napakaraming followers, napakaraming taga-support at taga-subaybay ng Katniel mga kababayan. Kaya dapat talaga magsalita siya. I-depend niya yung kanyang sarili. Kasi the more na hindi siya nagsasalita, pinapatunayan niya na tama yung sinasabi, na tama yung mga ibinabatong issue patungkol sa kanya. So anyway, kayo po ano po ang komento ninyo dyan? Comment below na lamang po mga kababayan, and then punta naman po tayo sa next topic po natin. Ito pong sinasabi sa Abante Una sa balita. Ito daw pong si Catherine at saka daw po itong si Daniel ay sa isang negosyo lang pala magkasosyo mga kababayan. So sabi po dito, basahin po natin. Inusisa namin ng isang taong malapit sa nanay ni Catherine Bernardo na si Mami Min. May mga naglalabasan kasi na pinag-uusapan na raw ng kampo ni na Catherine at Daniel ang tungkol sa mga negosyo na magkasosyo ang ex-sweeters mga kababayan. So totoo bang maraming negosyo si na Catherine, Daniel na sosyo sila or magka-partner mga kababayan? Sabi ba dito, ang alam ko yung Barbero Blues lang. Involved din sa negosyong yon sina Mami Min at Carla. Bali 2 branches meron ng Barbero Blues. Yun yung sabi dyan. Isa sa SM North EDSA, The Block, at yung isa sa SM Fairview. Iyon lang ang alam ko na negosyo na magkasosyo sila. Chika ng taong kinausap namin. Ayaw raw ng taong tinanong namin na mausisa ni Mami Min kung paano na ang nasabing negosyo. Wala namang kinikwento si Mami Min. Nakakahiya rin kasing magtanong. Chika lang nito. Yun yung sabi dyan mga kababayan. So sa madalit salita, etong si Catherine at saka etong si Daniel sa isang negosyo lang magkasosyo. Hindi natin alam, baka may negosyo pa silang iba. Pero ang maganda dito mga kababayan, sana magkaroon sila ng pagkakaintindihan na maging kahit dun sa kanilang negosyo, maging magkasosyo pa rin po sila. Kahit break na sila, maging mag-business partner lamang po sila, para nang sa ganun mga kababayan, meron pa rin pagkakataon na magkabalikan po sila or mabigyan ng pagkakataon at panahon yung kanilang relasyon. Baka maihilot pa, ika nga.
So anyway, punta naman po tayo sa next topic po natin. Sa last topic po natin ay itong matinding banat daw or matinding isinare na post ng kapatid daw po nitong si Catherine. Hindi natin alam kung kanino pa tama ito, kung kay Daniel ba o kay Andrea. Mga kababayan, hindi natin alam. So sabi dito sa Tipa More, kapatid ni Catherine Bernardo na si Kay nagpost ng lyrics ng Taylor Swift song na Karma. Yan yung sabi dyan. Sabi dito mga kababayan, karma's gonna track you down. Step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Di natin alam, pero mga kababayan, yung salitang karma kasi, totoo yan. O kapag ka nanloko ka ng ibang tao, darating ang araw, makakarma ka din. Siguro mga kababayan, etong post na ito, etong share post ng kapatid nitong si Catherine Bernardo, baka patama ito kay Daniel. Di umano, parang ganon. Or di kaya naman dito kay Andrea. So hindi natin alam mga kababayan kung kanino ba talaga etong patamang ito ng ate nitong si Catherine. Kung ito ba talaga ay para kay Daniel or di kaya naman mga kababayan kay Andrea. Dahil nga alam naman natin, sabi ko nga po mga kababayan, kung si Daniel sobrang babaero, talagang siya yung may kasalanan sa pagkakahiwalay nila ni Catherine Bernardo. Pero mga kababayan, kung meron pang mas malalim na dahilan yung kanilang breakup, yung kanilang hiwalayan, at kung totoo man na si Andrea yung third party, talagang masasabi nating para sa kanila yon. Pero hanggat wala pang ang inilalabas na official statement na dahilan ng kanilang hiwalayan, etong si Catherine at saka itong si Daniel, wala pa tayong pwedeng sabihin mga kababayan. Ano po, pero kayo mga kababayan, ano pong opinion po ninyo hingil po dito? Naniniwala ba kayo na dapat magsalita etong si Blight patungkol dito sa isyong ito at dapat ding linawin ng Katniel yung dahilan ng kanilang hiwalayan para matapos na mga kababayan yung usap-usapan patungkol po dito? At naniniwala din ba kayo mga kababayan na magkakaroon pa ng second chance etong si Catherine Bernardo at saka po itong si Daniel Padilla? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung masasabi po ninyo hingil po dito sa mga tinapik po natin at tinalakay po nating mga issue mga kababayan. At uulitin ko po, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or topic na nagaganap po dito sa ating bansa. At ulitin ko mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ating ads. Maraming salamat sa lahat na nag-iiwan ng inyong mga komento at especially sa lahat po nang nananatili po dito sa ating YouTube channel at laging sumusubaybay sa atin. Thank you po sa inyong lahat. God bless po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.